At muli nga nagbabalik yung ating trabahong tinamad pero masarap. Kung hindi kayo familiar dito, ito ay tres leches cake. Kung mahilig kayo sa mga cake na basa at mahilig ka sa basa, ayun, para sa iyo to. Charot lang. Ito ay base ito ay chiffon. Tapos sinasubmerge siya sa condensed milk, all-purpose cream, evaporated milk kaya tres leches, tatlong gatas ika nga. Kailangan talaga to ay pagkatapos mo siyang lagyan ng yung mga gatas na yon, kailangan mo talaga siyang i-rest para ma-absorb ng chiffon. Yung akin nga lang, nasobrahan sa rest kasi nilagay ko siya sa freezer. Wala na kasing space yung aking ref para paglagay yung chiller. So, sa freezer ang bagsak niya. Sa medyo taas lang naman sa hindi masyadong magyayelo. Kaya lang yun nga, nag-frozen pa rin siya. Kaya hindi siya basang-basa. But anyways, kahit gaano pa kasarap humilata ngayon at sobrang lamig ang ulan-ulan dito sa amin. Ininuman ko talaga ng isang tabong kape para lang masimulan ko to. So yun nga, nagmix na ako ng ating magic whisk para dun sa ating cream. Sobrang dali lang naman itong i-prepare. Ang ginagawa ko lang, tinatansya ko lang talaga naman kasi yung gamit ko pagka magpo-frosting ako o kaya ganito, yung gagamitin ko siya. Hindi ako nagtitimbang kadalasan unless kailangan ko siyang i-video at ibigay sa inyo yung exact measurement. Pero dito talaga, mostly talaga, nagtatansya lang ako. So yun, nagmix lang ako ng ating magic whisk. Una, minimix ko yung magic whisk alone hanggang maging wala na yung paste niya. Tapos tsaka na ako nag-a-add ng cold water. Yung cold water, tinatansya ko lang din talaga eh. So, pero depende kasi yan sa gagawin yung pastry. So, paglalagyan nyo ng cake. Kapag gusto nyo ng stiff, edi less. Kapag okay lang naman na medyo runny siya at medyo soft, magdagdag pa kayo ng mas marami. Para bumagay siya dun sa flavor profile ng ating tres leches cake, fruit kasi yung ipang toppings ko dun. So, naglagay ako dito ng lemon juice para medyo tangi din yung taste ng ating cream. Ganon talaga yon. Tapos nag-add din ako ng vanilla essence para mas bumagay siya, para mas bumango. Hindi na ako nag-add ng sugar sa magic whisk. Hindi siya matamis, pero ayoko ng matamis nun sa tres leches natin. Mas gusto ko yung nalalasahan ko yung cream, yung mga gatas, talagang creamy siya. Ang kagandahan pati kay magic whisk, since wala siyang aftertaste, wala siyang pait sa dulo, pwede kang magdagdag dito ng mga flavor. Kunyari gusto mong frosting mo medyo lasang cream cheese. O gawin mo na nga ang cream cheese frosting. Add ka lang doon ng cream cheese, tapos para mas pumalo yung lasa, mag-add ka ng lemon juice. Pasok na yon. So, ito na nga yung ating chiffon cake na may babad na ng mga gatas, pinaghalo-halong gatas. Tamo, sakto. Sabi ko sa inyo, ang galing kong tatansya eh. Sakto yung tinimpla kong magic whisk dun sa ating pan. Very light lang yung pagmimix ko dun kay magic whisk. Hindi ko siya talagang pinastiff para babagay siya dun sa lambot ng ating magagawang cake sa tres leches natin. So, ayan, after nyan, i-rest ko ulit yan dun sa freezer and then gagawa na tayo ng ating toppings. Meron ako ditong frozen na strawberries, 500 grams. Lalagyan ko lang yun ng sugar and lemon juice. Yung kalahati natin kanina, ilalagay ko na dito. Again, pagka gumagawa ako, hindi ako gumagamit ng mga measurement. Tansya-tansya na lang ako. Depende talaga doon sa paggagamitan ko. So, ang ginawa ko lang dito, tinatamad ako talagang gumamit ng gelatin ngayon. So, sabi ko, cornstarch na lang. Tapos yan, tinansya-tansya ko na lang yan. 3 tablespoon and water para magkaroon ng slurry. Sa baking, oo, totoo naman yun na kailangan mo gumamit ng mga exact measurement, kailangan mong sundin lahat ng techniques, ng procedure. Pero para sa akin kasi, alam nyo ba dati, since nung hindi pa ako nag-video, hindi pa ako nag-content, hindi talaga ako nagme-measure, sa totoo lang. Talagang chinaga ko lang yung pagme-measure nung nagsimula na nga akong mag-video-video. Kung mapapansin nyo, pag nagpa-practice ako ng i-video, ang pinapractice ko lang talaga doon is yung small amount kung saan siya kakasyang pan kasi sanay talaga ako doon sa mga large batch. Mamaya na ulit yung kwento. Ang ginagawa ko dito sa strawberries natin is pinapakuluan ko lang yan para ma-produce yung syrup ng sugar natin para kumintab siya. And then kapag kumukulong-kulo na yan, nakikita ko nagiging shiny na siya and may na iipon siyang parang gunk o yung mga fruit sa ibabaw na strawberries. Tinatanggal ko yan para talaga makintab siya mamaya. Tapos after nyan, lalagay na natin yung ating slurry. Tapos lutuin pa natin yun na mahabang na konti para lumapot siya ng mas maganda. So yun na nga, sa baking, marami ka dapat talagang sundin. Eksakto.
Pero mostly pagka sanay ka na, meron ka ng guidelines na kung ano yung parang pinaka minimum or maximum na pwede mong ilagay. So doon, kaya mo na ding magtansya. Kaya nga kada chef o kada may mga nagtuturo sa inyo, may kanya-kanya silang way. Kung may kanya-kanya silang diskarte, ika nga. Kasi hindi naman talaga, kung science, 'di ba, dapat isa lang talaga yung dapat mong sundan. Dapat eksaktong-eksakto. Pero mapapansin nyo, kada naman isang individual, isang chef, may iba-iba silang ginagawa. So, yun yung pumapasok yung diskarte mo. So, sa baking, magpapasok ka doon ng sarili mong karakter, ika nga. Yun lang. Kaya never kong sinasabi na magaling ako at never ko talagang tatanggapin sa sarili ko na magaling na ako dahil alam ko mas marami pa akong kailangan matutunan. Pero be, kahit ngayon, kayang-kaya na kitang busugin. Charot! So, ayun ang ginawa ko dito sa strawberries natin. Pinino ko lang siya, ginamitan ko siya ng immersion blender para maging pino. Mawala yung buo-buong strawberries, pero hindi ko nasasalain yung buto ng strawberries kasi gusto ko yung parang ramdam na ramdam mo talaga na totoo yung mga strawberries. Tapos sinalin ko lang yan dito sa malapad na pan para mabilis siyang lumamig. Hindi ko na kasi ito lalagay sa ref. Basta na lang halu-haluin ko na lang siya dito para mag room temperature siya. Tapos pwede na natin siyang ilagay kagad dun sa ating ibabaw ng cake. Yung recipe na ginamit ko dito do sa cake natin is yung ating Taisan recipe. Tapos yung pan na ginamit ko ay yung 12 by 16 by 3. So yun yung ginamit ko. Kasya naman doon, katalo na yung size nun. Tapos yun, the rest, tansya-tansya na lang. Basta Magic Wish yung gagamitin nyo, edi eksakto na rin yung magagawa nyo kung gusto nyo tong gawin. Pero meron akong recipe ng ng tres leches cake. Ilalagay ko na lang sa description box yung link para kung gusto nyo, edi sundan nyo na lang. Tapos iba-ibahin nyo na lang din yung toppings. Mango yata kasi nilagay ko doon pagkakatanda ko. So ayun, tingnan nyo naman siya, ang ganda-ganda kahit hindi gelatin, 'di ba? Ang kintab, tsaka parang gummy na, 'di ba? Parang jelly na talaga yung ating strawberries. Tapos yun, i-slice ko lang yan ng ganyan. Kapag hinati mo to, kung hindi to frozen, basang-basa talaga yan. Kaya lang yun nga, frozen to kaya hindi mo makikita yung pagkabasa niya. Ang sarap-sarap nito be, sobrang lambot and ang sarap niya kainin, hindi siya matamis, hindi siya nakakaunga. Maasim-asim dahil dun sa strawberries, hindi ko dinamihan kasi yung sugar. Pero yun, panong-paluto, saktong-sakto dahil ang lamig-lamig ngayon, ang sarap kumain. So yun. And yun na nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong pinalutong tinapay. Bye-bye!